Dayon ta sa to hatag pagtagad kining text question nga nagabot diri kanato datong 6066 6066 ang last four digit cellphone number. Matod pa niya katawanan kaayong imong giasoy gisabong nimo ang writer sa Revelation nga si Juan nga pari ni Pope Clemente sa 96 AD natubag tanan na mga higalag kaigsunan. Dito ta sa punto niya nga nagkanayon, gitibuok sa RCC ang Biblia alang sa dugang nga pag-ebanghelyo. Kana tubagon ako na kung basta bang sige no napatay pa ng ugma, no? Gitibuok ang RCC, may nagtibuok, may nag-compile sa Biblia aron na ikawali nga mayong balita. Kaning atong tubagon karon nahon nato ni pagtubag kining iyahang giingon nga ang pag-ebanghelyo sa daang pagtulunan nga binabasa sa simbahan ni adtong sa wa pay Biblia. So naka-record si kaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15 nga matod pa niya magpabilin ta ni ana nga sulat. So kana naa sa ikaduhang Tesalonica 2:15 matod pa niya magpabilin ta ni ana nga sulat. So napay sumpay niya diri sa sunod na po nato nga mga broadcast. So unahon nato ning unot ikaduhang Tesalonica 2:15 kay matod pa niya ang Roman Catholic Church nagadepensa ni adtong sa una pang mga sinulat sa Biblia nga naka-record sa ikaduhang Tesalonica 2:15. So taga na itong pagtagad mga higala in due respect ang atong writer, atong texter, ato ang nagpadala siyang text usa ka malamon sa balaang kasulatan kay nagatuon gyud sa Biblia o sa kasaysayan mga higala. Sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15 matod pa niya nga dinhita magduel sa mga sinulat sa Dios. Sinulat o ginawali ni San Pablo. Ikaduhang Tesalonica 2:15 usbon ko nagkanayon busa mga igsuon magbarug kamo nga mga malig-on ug humawid kamo sa mga kalagdaan nga among gikatudlo kaninyo pinaagi sa pulong nga gisulti o pinaagi sa sulat. So mao ni matud pa niya ang Roman Catholic Church dinhi nagbase nga didto naminaw, didto nagsukad sa mga pulong ug mga sulat nga ginawali ni San Pablo. So sumala sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15. Higala ato subayon og sugod og unsay bot pasabot sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15 medyo murag taas. Sugdo na to sa kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 15. Atong basahon og dritso para masabtan ninyo og unsa nga mga sulat o mga wali nga naa sa balaang kasulatan nga dapat ang simbahan dito mobalik og i-claim sa to ang texter nga Roman Catholic ni nga mobalik yun dito sa karaan gyud sumala sa gisulat. So ambot pasabot ani Roman Catholic. Matud pa niya siya ang gasulti nini nga mauna ang Roman Catholic Church kon ibase nato sa sulat o ginawali ni San Pablo. So bala sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 15 ug atong basahon paminawan ninyo nagkanayon. Karon mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo og sa atong panagtagbo sa pagsugat kaniya magahangyo kami kaninyo mga igsuon nga dili unta kamo makuyawan pagdali ni makulbaan bisan pinaagi sa espiritu o sa pulong o pinaagi sa sulat sa pahayag nga daw kami mao ang nagaingon nga ang adlaw sa Ginoo aniana. Bersikulo 3 o 4 ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi kay katong adlaw dili gyud mahitabong moabot tungod sa mga hangtod sa mga hitabo. Mahitabo una ang pagsupil ug ang pagtungha sa tao sa kalapasan ang tao nga pagalaglagon nga magasupak nga magasupak og magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang gitawag og Dios sa bisan unsa nga mga ginasimba nga tungod niana siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios og magapahayag na siya sa Dios. So iyang giangkon nga sila daw ni nga sumala sa gisulat o ginawali ni San Pablo. No. Naglingkod sa sulod sa templo sa Dios, nagapahayag nga siya mao ang Dios, okay? Ikaduhang Tesalonica 2:15 hangtod 7. Dili ba ninyo minumduman nga sa diha pa ako uban kaninyo
gisuginlan ko man kamo nini o kamo nasayod na unsa karon ang makapugong kaniya aron nga unya nasa igapadayag sa panahon nga gitagal kaniya. Kaya ang tinaguan sa kalapasan gikapalihok na. Mao lamang nga ang mga nagapugong niini karon nagapadayon sa pagpugong hangtod nga makuha siya. Padayon ta sa 8 hangtod sa 10. Og diha ugaling ang ugaling ang masupilon igapadayag na og pagapatyon kini sa Ginoong Hesus pinaagi sa gininhawa sa iyang baba og pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abot. Ang pag-abot sa masupilon pinaagi sa paglihok ni Satanas, pagaubanan sa tanang kagahom ug bakak nga mga ilhanan ang katingalahan o pagaubanan sa tanang dautan nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon tungod kay sila nagdumili man sa paghigugma sa kamaturan aron maluwas unta sila. 11 hangtod sa 13. Tungod niini ang Dios magapadala kanila og gahom sa pagkaysalaag aron sila magapanuo og bakak aron pagahukman sa silot ang tanang wala motuo sa kamatuoran hinunua na himuot sa pagkadili matarong. Apan kinahanglan gayod nga sa kanunay kami magahatag sa mga pagpasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo nga mga igsoon na higugma sa Ginoo kay sukad pa sa sinugdan kamo gipili sa Dios aron mga luwas kamo pinaagi sa pagbalaan kaninyo sa espiritu o sa inyong pagtuo sa kamatuoran. 14 ug 15. Alang niini gitawag kamo niya pinaagi sa maayong balita aron kamo makabaton sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga igsoon magabarug kamo nga mga malig-on o humawid kamo sa mga kalagdaan nga among gikatudlo kaninyo pinaagi sa pulong o gisulti pinaagi sa sulat. So sila daw ni ang RCC mga higala. Sa ato pang RCC mga gipasidan-an nga dunay moabot nga panahon nga malimbungon, masupilon nga panahon ang tao nga masupilon moabot nga magalingkod sa trono sa simbahan o magapaila siya mao ang Dios o musupak siya sa tanang buhat nga iya sa Dios. Sa ato pa sila ang gipasidan-an niini ang Roman Catholic Church. Matod pa siyang claim. So nalipay po ko nga okay rin sila nga ang kuno nila nga sila ang gipasidan-an ni San Pablo nga magbantay mo kaya ang pagbalik sa Ginoo moabot sa dili madugay inig tungha na sa anak sa taong masupilon nga magpaila siyang kaugalingon nga mao ang Dios. Sumala sa bersikulo 14 sa bersikulo 3 o 4 matod pa. Usmo na to pagbasa mga higala. Ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi kay kadtong adlaw dili pa moabot hangtod nga mahitabo una ang pagsupil ug ang pagtungha sa tao nga sa kalapasan. Ang tao nga pagalaglagon nga magasupak og magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang gitawag og Dios sa bisan unsa nga ginasimba nga tungod ni ana siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios o magapahayag nga siya mao ang Dios. So sa ato pa gipasidan-an ang Roman Catholic Church nga bantayan ninyo likayan ninyo kay sa di pa moabot sa Ginoong Hesus. Mutungha ang anak sa tao sa pagkamasupilon o kining tao masupilon musupak sa buhat sa Dios og magpaila nga siya mao ang Dios. Higala mga pinangga kung kaigsuonan alang si makasayuran kanang pagkamasupilon o pagkamalinapason. Sumala sa 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 4. Ang tanan nga naghimog pagpakasala, naghimog paglapa sa sugo. Kay ang pagpakasala maumay paglapa sa sugo. So sa ato pa, kini di ang anak sa masupilon o malapason nga tao. No? Anak sa kalapasan, masupilon. Naglapas ang napulo ka sugo, sumalapas sa 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 4. Busa, ang tambag sa Dios para po sa Roman Catholic Church members. Kaya gipasidan-an man mo matod pa, nga dunay mutungha sa inyong simbahan, nga
magpaila nga siya mao ang Dios. So ang iyang paglapas mao paglapas sa napulo ka sugo. Busa nagpasidaan ang Dios na nangimbitar kanimo, pinangga kong texter, kining 6066 nga cellphone number. Nanawagan ang Dios kanimo og sa tanan pang mga kaigsuonan nako nga naa sa sibahang Romano Katoliko. Nanawagan ang Dios nga matod pa sa Revelation 18 verse 4, unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, gumawa kamo kaniya, mga tao ko aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan. Sa to pa sa iyang paglapas, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. So, gipasidan-an naman di ta. So, akong gihangyo kanimo igsoon kay kamo man dahi ka kaning gipasabot sa ikadong Tesalonica Kapitulo 2, chapter 2. Giingnan na naman mo daan ni San Pablo. So, ang panawagan sa Dios, likaya na to, mangguwala ta, aron di ta maapil sa iyang mga silot, sa iyang paglapas. Okay? So, mugula ka din ha, brother, unya pangita ang pinakaduol nga Seventh-day Adventist Church. May tungod na gisulti, gipamulong ni San Pablo nga ang anak nga masupilon or anak sa kalapasan, mulingkod sa inyong simbahan, unya magpaila siya nga mao ang Dios. Tinuod ba ni? Niangkon ba, naabay ni angkon diha sa inyong simbahan, nga siya mao ang Dios o puli ni Kristo? Sa pangadyo nagkanayon kay ikaw man padre ang puli ni Kristo. So giangko na nila nga naana nakaapila silang katikismo nga ang pari may puli ni Kristo. Sa Catholic National sumala pa natong July 1895, matod pa, the Pope is not only the representative of Jesus Christ. He is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. So kinsa ang Santo Papa, matod pa, usa siya ka representante ni Jesus Christ. Og dili lang kay representative lang siya ni Jesus Christ, siya mismo representative siya ni Jesus Christ. Siya mismo mao si Jesus Christ. Nagtago lang sa unod. Nagtago lang sa unod. So, ingon ana kataas og ranggo, inana kataas og claim ang Santo Papa nga siya mao si Jesus Christ. O kini nga claim mga kaigsuonan giangkon po ni Apollo Kibuloy matod pa niya, ako po ang Diyos nagbabalat lang ng katawang tao. So inaangkin din ni Apollo Kibuloy ang claim sa Santo Papa. So kanang mga tawhana respetado na sila kaayo kay ganuman as the people respects Jesus Christ. Kaya si Kristo respetado man niya, giangkon na po nila nga sila mao ang Kristo ning kalibutan na. So they are very much respected, honored, and praised and worship. Ginasimba sila sa mga tao. So, nagpadayon sa History of the Councils, Volume 14, Column 109, sa Labi and Concertes, matod pa rin for thou art the shepherd. So, address ni nga to sa Santo Papa. For thou art the shepherd. Wala ko'y supak niya na. Kaya nga naman, ang Santo Papa, pinalanggang Santo Papa, mao'y usa ka nagagiya. Siya ang gitudlo nga mao'y mag-atiman sa mga panon. Daw magbalantay sa mga karnero. So, tawgon siya, thou art the shepherd. Wala yun ay problema. Nindot kayo na. And that is very true. I could say amen for that. Nga ang Santo Papa maoy magbalantay sa iyang mga sakop. Ikaduha nga statement para sa Santo Papa, thou art a physician. Yes, I like it. Ganahan kay ko ana. Kaya nga naman, ang Santo Papa mananambal na sila sa mga espiritual nga balatian sa mga miyembro sa iglesia. So gideclare gyud nga ang Santo Papa, ang nagdeclare ang simbahang Katoliko. Giila nila nga ang Santo Papa maoy usa ka magbalantay sa karnero, maoy mananambal kato si Pope John Paul II. Ang milagroso to siya kay nagdaghan to siya mga cancer patients kay iyang giampuan nga naayo. So physician dili kay ulo dili sa tanang Santo Papa ingon niana. Kato lang si Pope John Paul II ang magampo to siya mamaayo ang masakit sa mga tao. So inana ang nahitabo.
Dili lang kay physician lang sa spiritual aspect. Appeal na ang physical aspect. Okay? Thou art the director. So, thou art the shepherd, thou art the physician, thou art the director, mo na ilahang pag-ila sa Santo Papa. So, wala gyud kay problema niya na. Kaya nga naman, uyon jud kay kuno na kay siya ang nagadirect sa buhat sa iglesia sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So siya ang nagadumala ang tinahod, buutan o balaan nga amahan sa simbahang Katoliko nga maong Santo Papa. Nga siya ang shepherd, siya magbalantay, siya ang physician, siya ang director. Thou art the husbandman. Husbandman buti pasabot, tig-amuma, tig-alaga. So siya ang tig-alaga, siya ang tig-nurture sa mga miyembro sa Iglesyang Katoliko. So, amen for that. Pero doon ay katapusan na rin declaration. Ang boto mo, amen ba mo ani? And finally, thou art another God on earth. Patay. Pagkadelikado. No? Finally, labaw sa tanan sa katapusan, thou art another God on earth. So, giilag yun din nila nga Diyos ang Santo Papa. I do not know, no? I'm sorry sa ako mga pinanggang mga Katolikong naminaw karon. Ako nagbasa ra po ko sa inyuhang libro. Ugon sa po ni sa katinod. Anyway, nama may mga CFD, nama may mga Catholic Faith Defenders, ipa-explain lang po ni ngano nga ang Santo Papa gitawag siya og shepherd, okay lang, wala problema. Gitawag siya physician, wala problema. Gitawag siya director, wala problema. Gitawag siya husbandman, wala problema. Nalagi isa ka problema diri, no? Thou art another God on earth. Tinuod ba ni ang claim sa simbahang Katoliko nga ang Santo Papa is another God on earth, or na-change na ba ni sa una ra ni siya? Karon dili na ingon ana inyong pagtan-aw sa Santo Papa. Kay kabalo ba ako sa doktrina sa Roman Catholic Church, nagausab-usab ba sa una ang larawan mao gilang simbahon, karon di na daw. So na-change na pod. Wala daw sila magsimba sa larawan, pero ilang hagkan, ilang ludhan, ilang iprosesyon, so ilang butangag bulak, halaran nila, pero wala daw sila magsimba. No, wala daw sila magsimba. So I appreciate that. No, murag malapit nang maging tama ang Roman Catholic Church. Pero naga-change sila, naga-evolve ilang doctrine. Basta kay dati, nagasimba gid sila sa kuan, sa kining gitawag og larawan, pero karon wala na daw. Wala na sila nagasimba sa larawan, kundi naga-adore na lang, naga-venerate, nagataho, naga-respeto na lang sila. Muna nga makakita ninyo ng kanang Black Nazarene, aperte na sila, manggukod na sila to hangtod bahalag mga hulog, mga yatakan, mga bali, mga piang, basta kay makahikap lang yun sila. Makahikap lang sila. Inana sila kawa magsimba. No, inana sila kawala magsimba. So, yes, I respect to that statement nga. They don't worship the idol. So, nag-change na. Nag-change na sila. Kani pong giingon nga ang Santo Papa mao ang another God on earth, usa man na-change na ni or wala gihapon. So, pahibaluan daw ko ninyo. Kaya kung wala ni siya ma-change, tama nga gipasidan-an gyud mo ni San Pablo nga moabot ang panahon sa inyong simbahan, dunay mo lingkod nga tao nga magpaila nga siya mao ang another God on earth. Siya mao ang Dios, alahi na po nga Dios dining kalibutan na. Okay? So padayon ta dinhi sa Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca 1763, Volume 6, Papa 2, page 26. Matod pa rin hence the Pope is crowned with a triple crown. Dinhi ang Santo Papa gikoronahan og tulo ka korona, as King of Heaven and of earth and of the lower regions, infernorum. Lower regions meaning infernorum, sa to pa imperno. So kinsa ang Santo Papa, matod pa, doon na siya tulo ka korona. Unsa man ning tulo ni ka korona? Hari sa mga langit, hari sa yuta, o hari sa imperno. Unsa naman ni nalibog na ko. Tabangi daw ko ninyo, palihog daw. Okay lang ning hari sa langit, okay ra ko ani. Murag honorable kayong paminawon. Honorable kayong paminawon. Hari siya sa yuta, okay ra po ko ani.
sige na lang. Murag nindot paminahon. Pero kana bang ingon bang hari siya sa imperno, murag nang dibawt akong balhibo, murag di na ako madawat. So please mga CFD nga naminaw karon, tabangi daw ko ninyo og tama ba ni inyo maning libro kini si Lucius Peraris, inyo man ni si Lucius Peraris. So yung Pronta Biblioteca 1763 volume 6 Papa 2 page 26. Inyo haning libro ang nagdeclare nga ang Santo Papa mo'y hari sa imperno. So, kung mauna, kung tinuod na nga si hari sa imperno, na si kompetensya. Kaya na may politiko sa Pilipinas nga nag-ingon, sige, sige, pagdating nyo doon sa imperno, doon makikita ninyo na ako pa rin ang presidente doon. Nasa kompetensya. Ang Santo Papa, gideclare ninyo nga hari sa imperno. Pagkatapos dito sa Pilipinas, merong politician na nag-claim na kahit pupunta pa tayong lahat sa impyerno, doon makikita ninyo nga ako pa rin ang presidente doon. So, meron nang talagang kompetensya ang Santo Papa. Okay? So, unsa man ni, binuang ba ni, tinarong ba ni, wala ko kibalo. Nagbasa lang po ko sa inyo ang libro. Please enlighten me, mga CFD. Explain ninyo ni. Nga, okay lang ko, usbon ko, paras ganina, thou art a shepherd. I-claim, inyong gideclare sa simbang katoliko nga ang Santo Papa mawang magbalantay, wala ko'y problema ni ana. Ang Santo Papa, physician, wala ko'y problema ni ana. Ang mga tao nga naminaw karon wala ko'y problema. Ang Santo Papa, director, wala problema. Ang Santo Papa, husbandman. Kaning ikatulong nga thou art another God on earth. Please enlighten me. Enlighten the people, pasabta ang mga tao. Unsa ni katinuod nga ang Santo Papa maoy another God on earth? I-explain daw na mga CFD nga naminaw, please lang. Sa inyong mga programa, nama mo yung mga kuano, nama mo yung kanang singanan na. Nama mo yung mga SOCMED program, nama mo yung mga video-video din na sa inyong social media. Explain daw ni, palihog lang kay ako mismo, wala ko kasabot. Nganong na another God on earth ang Santo Papa. Ikaduha, ang question na po nako, ang Santo Papa, triple crown, King of Heaven, King of Earth, wala problema na, hari sa langit. Sa taman nga, imbis si Kristo ang hari, napulihan naman ka. Sige na lang. Para nako, di ko nung tanging pulihan si Kristo, pero ang Santo Papa, nahimo namang hari sa langit. Nahimo na pong hari sa yuta. Sige na lang, okay ra. Ang di na ko maswalo, kiningiingon ninyo, nga ang Santo Papa, hari sa imperno. Dito baga daw ko ninyo bika nang i-explain daw na palihog. Hatagi daw may enlightenment ani. Okay? So salamat kayo. Napailain dari. Napailain. Sumala sa sumala pa ni Pope Nicholas I sa History of the Councils Volume 9 District 96, Canon 7, Satis Evidentor, Decret Gratian Primera Para by Labi Consarte. Labi and Consart. Okay? Matod pa, the affiliation of God has been confirmed by Constantine on the Pope, who being a God and cannot be judged by man. Bantog ra nga gideclare nga hari sa imperno ang Santo Papa kay ang nagdeclare si Constantino man pud ay. Bantog ra nga ang Dios sa langit, ang Santo Papa na ang Dios kay ang nagdeclare si Constantino ra man pud ay. Di na tinuod. No, mali mga higalakon. Ang gasulti anaw si Pope Nicholas I nga ang kanading mga pari maoy puli ni Kristo ning kalibutan na si Constantino ra pud ay ga-declare niya na ang Santo Papa nga head of the church, head of the state, another God on earth ang ga-declare niya na si Constantino ra pud ay. Munang ako nakasabot na ko bisan pag di mo explain. Kaya ang ga-declare niya na si Constantino nga usa ka paganong dako. Siya ang ga-declare nga Domingo ng adlaw igpapahulay. Gidamay-damay niya ang Santo Papa nga kabuutan ra ba unta sa Santo Papa, santo balaan. Pero gihimo niyang hari sa imperno pastilan.
kini gyud si Constantino pagkawan na lang kay ayo. Sorry ha sa mga pagano nga naminaw. Sorry sa mga follower ni Constantino sa iyahang pagka yawanon ni Constantino, iyang gidamay ang Santo Papa nga pagka-Diyos nun rabaw yun unta sa Santo Papa. Buutan ang Santo Papa, iyahang gidihog ang Santo Papa, iyang gideclare nga another God on earth. Siya di ang gideclare ana. Iya pa yung gitiwasan, gihimo pa yun niya hari sa imperno. Posible yun na. Gasiya rin yun gihapon. Nadamay in taon ang Santo Papa, mga higala. No? So sorry sa mga kaigsuonan ako mga Katoliko. Gidaog-daog rin yun mong Constantino. So kung doon na manggaling mga Katoliko nga nituo, Roman Catholic Church members, nga ang Santo Papa may puli sa Dios o representative ni Kristo o siya mao si Kristo, please stop it. Kaya nga naman, iyahara din na ni Constantino. Si Constantino rin gina-declare niya na, kung gatuo manggaling pagyudpod mo nga ang Santo Papa may King of Heaven, King of Earth, ayaw gyud mugto ana kay si Constantino ra po ay ang ga-declare niya na. Labi na gyud kung moingon mo magtuo mo nga ang Santo Papa may hari sa imperno, ayaw gyud mo pagtuo ana. Kay ngano man iyahara po din ni Constantino nga otro pod nga pagano si Constantino. Ang ubang na Christianize naman to siya, pastor. Na Christianize lagi pero siya ga-introduce anang larawan sa inyong simbahan. Kabalo ba gyud mo nga bawal magsimbang larawan? Si Constantino may nag-introduce anang larawan. Siya may nagtudlo niya na kanang panguros. Asa mo kakita sa Biblia panguros? Di mo kakita panguros oy. Wa magtudlo, wa kakita apostolis nga manguros. Ang ilang sulti basta kay Katolik, basta kay pari kuno manguros. Ya si Kristo pari man to nanguros dito. Wala sa Biblia ng pagpanguros. Pero kinsay nagtudlo ang pagpanguros? Si Constantino. Sa Latin ba yan na por la señal de la Santa Cruz, los enemigos la salvación, prayer of the cross, iyahan ni Constantino. Dito na nagsugod kang Constantino, nga human siya nakadaog sa gubat, batok sa mga Maximians. Nga nakakita siya padadaon nga in hoc signos vinces, nga doon by the sign of the cross he shall conquer. So dito siya nagtuo, naghimo siya prayer of the cross, nga tungod sa timaan sa Santa Cruz sa among mga kaaway, bawion mo kami. So nagampo si Constantino, nga bawion siya gikan sa mga Maximians. Budaog siya sa gubat, batok sa mga Maximus. So, nining tungura, ang gatudlo ng pagpanguro si Constantino. Muna nga, gatuo po din tao ng uban nga, mo gini ang tama kay si Constantino raman ti katudlo ninyo ani tanaw ra gud bawion mo kami sumin na pamuskamot sa yawa si Constantino hangtod tingali ito namatay I'm not sure di lang ta maka-judge napa siya sa kamot sa kaaway kay ngano man magsige man siya panguros magsige man siya ampo nga bawion mo ako gikan sa kamot sa kaaway sumin napa siya sa kamot sa kaaway mo na nga sa mga Romano Katoliko por nga nanguros dili po ko maka-blame ninyo. Basi po tinuod na amos kamot sa mga kaaway. Alam po sa mga Adventista nga nagpabadlong, muang kong Adventista pero manigarilyo, muang kong Adventista pero muinom, muang kong Adventista pero naikabit, nya di manguros ay mali, dapat manguros mo. Bisag Adventista pa mo. Kaya nga naman, naman mo sa kamot sa kaaway. Pero wala na mo sa kamot sa kaaway, undang na mo panguros, bisag Katoliko pa ka. Kung wa na ka sa kamot sa kaaway, undang nakagpanguros kay ang pagpanguros para raman na sa mga taong naa sa kamot sa kaaway. Muna moingon sila nga, por la señal de la Santa Cruz, los enemigos, la salvación. So, tungod sa timaan sa Santa Cruz sa among mga kaaway, bawion mo kami. So, magpabawi gikan sa kamot sa kaaway. Kung nabawi na ka ni Kristo, ayaw na. Ayaw na magpanguros. Kaya nga naman, labaw sa tanan, iyaharap po na ni Constantino, siya na pigatudlo niya na. Padayon ta mga kaigsuonan. Sa ikaduhang Tesalonica 2:11-12, balik ta dito. Matod pa ni San Pablo, tungod niini, ang Dios magapadala kanilag kagahom sa pagpaysalaag aron sila managpanuog bakak. O you see that? Mutuo na tagbakak. Kanang Santo Papa, puli sa Dios, bakak man na. In which, ang katudlo po na si Constantino Rapodi ay. Ang Santo Papa, hari sa langit, hari sa yuta, hari sa imperno.
Si Constantino naman po nag-declare niya na. So, dili ta magpailad matod pa ni San Pablo. Tungod ini ang Dios nagpadala kanila sa kagahom sa pagpaysalaag aron sa manuog bakak. So para po sa nitoo, punishment na nasa Ginoo kay nganong nitoo mo ana. Aron pagahukman sa silot ang tanang wala mo tuo sa kamatuoran. Punishment lagi sa wala nituo sa kamatuoran. Si Kristo gud ang kamatuoran. Nganong di man mo gituk kang Kristo, inyo man gipulihan si Kristo og tawo nga may kamatayon. I don't say nga ikaw ang nag-change. Ang nag-change, ang nag-declare ana sa pag-change si Constantino nga otro pong pagano. Munang stop it na. Ang Roman Catholic Church maayo o kaayo na nga simbahan, buutan na nga simbahan, matarong na nga iglesia, pero ang uban ni ana nituo sa declaration ni Constantino. Unsa nga declaration sa mapananglitan nga ang Santo Papa Dios, ang Santo Papa Puli ni Kristo, ang Santo Papa si Kristo, ang Santo Papa mooy hari sa yuta, hari sa langit, hari sa imperno. Ayaw mugtuan kay iyar na ni Constantino. Kay kung di gyud mo mudawat sa kamatuoran, padad-an mo sa Dios og espiritu aron mo tuo na mugbakak o di na mo mudawat sa kamatuoran. So unsa man day kamatuoran? Sumala pa ni Salmista David sa Salmo 119:142, ang imong pagkamatarong mao ang pagkamatarong nga walay katapusan. Address na niya nga to sa Dios. Usbon ko, ang imong pagkamatarong mao ang pagkamatarong nga walay katapusan ug ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Unsa di ang kamatuoran? Kasuguan sa Dios. Kung dili ka motuo sa kamatuoran nga mao ang pagtuman sa napulo kasugo sa Dios, hatagan ka sa Dios og espiritu sa kabakakan aron motuo na kagbakak. Tanawan ng mga tao nito nga ang Santo Papa hari sa langit, ang Santo Papa hari sa yuta, ang Santo Papa hari sa imperno. Ang nito ana mga tao naglapas sa napulo kasugo. Ang nito nga ang Santo Papa puli sa Dios, ang Santo Papa mao ang another God on earth. Ang nito ana mga taong naglapas sa napulo kasugo. Tanawa tong mga Roman Catholic nga wala nito ana, nagbantay sa napulo kasugo. Kaya nga naman, kung di ni mo tumanon ang napulo kasugo, padadaan ka sa Ginoog espiritu aron mo tuo kag bakak, as sort of punishment. A sort of punishment. Now, kinsa man yung mga taong bakakon, sumala pa sa 1 Juan Kapitulo 2, versikulo 4, siya nga nagaingon, ako nakaila kaniya kan Jesus Christ, ang buti pasabot. Ako nakaila kaniya apan wala nagabantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Moingon ka nga nakaila ka kang Kristo, unya di ka motuman sa napulo kasugo. Ang napulo kasugo nag-ingon di ka magsimbang larawan, nagsimba ka. Di ka magyukbo sa larawan, wa man mi magsimba pastor. Amo ra nang tahod unya muyukbo ka, muluhod ka at tubangan sa larawan. Ang Biblia nagsulti ang napulo kasugo nag-ingon ayaw pagyukbo og larawan. Ayaw gamita ang ngalan sa Dios pasipala. Hinumdumi ang adlawng Sabado nga may adlawng igpapahulay dili Domingo. Nya di ka motuman ni ana. So tagaan ka sa Ginoong espiritus kabakakan aron mo tuo kag babakak. Okay? So ang niangkon nga nakaila kang Kristo nya di motuman sa mga sugo kani siya bakakon. Okay? That's very true. Sumalas Biblia. Si Kristo mismo nagpaila si Kristo. Unsa may pagpailan ni Kristo siyang kaugalingon. Si Jesus mitubag, sumala pa sa Juan 14, versikulo 6. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan, ako mao ang kamatuoran, ako mao ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa mahan, gawas kon pinaagi kanako. So ato masabtan kaigsuonan nga si Kristo mao ang iyang gitanyag, ang iyang kaugalingon nga mao ang dalan. Mao ang kamatuoran. So pag-ingon ni San Pablo, brother, nga ang RCC dili dapat mo bulag sa kamatuoran kay RCC makaning gisultihan sa ikaduhang Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 15 nga dapat dili mo bulag sa kamatuoran ang RCC makani. Yes, I agree with you. So ang RCC dapat dili mo biya sa kamatuoran, dili mo biya gikan kang Kristo. Unsaon man nga sa inyohang
Doktrina Kristiyana Article 3 giingon man dito nga si Kristo giilisda ninyo sa Santo Papa. Ang katudlo po na si Constantino po mo nga palihog likayin ninyo ng doktrina ni Constantino, ayaw mugdawat ana. So ayaw mugtuo nga ang Santo Papa may puli ni Kristo. Kaya bisa ka ng Santo Papa inyo ng pangutanon, di ba na siya moangkon nga puli siyang Kristo. Buhat-buhat raman ni Constantino nga ang Santo Papa mo ang puli sa Dios, ang mga pari puli ni Kristo. Di mo kumutuo nga mga pari nituo nga puli sila ni Kristo. Kaya kung nituo pa ng mga pari nga puli sila ni Kristo, di na sila muhubog. Di na sila mag-inom o kulapo, di na sila magpa-video nga maghilak-hilak, nga mag-inom o kulapo na trending ba na sa social media, pari nga taga-Bohol, nga may na mag-inom siya kulapo kay mahinomdom siya siyang mamagpapa nga mga nangamatay na. Kung ito pa ang tato nga pari nga puli sa ni Kristo, di siya magiyon anak kay si Kristo, wa ka kakitang nahubog. Wala ka kakitang nag-inom-inom o kulapo si Kristo, mga higala. Muna nga ako mismo, undangan na ninyo ninyong pagtuo nga ang pari maoy puli ni Kristo kay si Constantino rega declare ni ana. Iyahara na opinion ra ni Constantino nga usa pod otro pod kapagano. Muna nga ayaw mugtuo na kay mismo ang mga pari ang Santo Papa wa na sila nagtuo nga puli na sila sa Dios. Okay? Now, labaw sa tanan nag-ingon si Kristo, ako mao ang kamatuoran. Si Kristo ang kamatuoran. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan kundili pinaagi kanako ngatod pa ni Kristo. Si Apollo Kibuloy, sabi pa niya, upang makapunta kayo ng Ama, dadaan muna kayo sa akin. Wala kahit sinong taong makapunta ng Ama kung hindi ko pipirmahan ang kaluluwa nila. Yun ang declaration niya. Di ba? So mas may natuod dato nag-ingon nga pwede ba daw kuno butaran ni si Apollo Kibuloy karong eleksyon para nako. Kung ituog yun mo nga siya ang Diyos, butarin ninyo kay para doon ay Diyos ang Congress. Doon ay Diyos ang Senado, ang legislative office mga higala. Siya rodi nagyo ni matabang ng Pilipinas. Ang Santo Papa, ang pari nga gi-declare nga puli sa Dios. Wala man ko kakitag na ipari nga nahimong senador, wala man. Karon na ay usa ka tawo nga nag-angkon nga siya mao'y Dios. Nga gani na sa iyang kamot daw ang kanang aparatos palinugon ba niyang Pilipinas or pabahaon ba or dili. Naa daw sa kapangyarihan dahil sabi pa niya ako ang sa aking pag-aari ang buong mundo. Naa siyang kamot ni si tag-iyas tibok kalibutan. So mas may putingali nga palingkuron po na siya sa Senado, no? Kay para matarong na ni Pilipinas na Jose Sharog. Nya mo pag nahimuong kuan president sa Senate. Muna dapat himo presidente sa Senate para kontrolado tanan. Sayang hindi na lang siya naging presidente ng Pilipinas. Dapat si Apollo Kibuloy na lang sana ang maging President of the Republic of the Philippines. Kasi siya ang may kapangyarihan eh. Siya ang Diyos. Sabi pa niya sa kanyang mga claims, no? Pero puryagaba dili ko mubutar. Anyway, si Kristo mga kaigsunan nga matuod nga Dios, si Kristo nga matuod nga anak sa Dios. Wa gani nilansad gipangutana si Kristo nga hari ka ba day siya hari ko. Pero ang akong pagkahari na sa langit, wala nining kalibutan na. Kaya kung ang akong pagkahari niya pa ning kalibutan, ang akong mga tao, mga sundalo makig-away unta. So si Kristo mga higala, ang tinuod nga Kristo, hari siya pero dili siya hari ning kalibutan na. Hari siya sa langit. Dili siya hari sa imperno. Kadang nag-declare nga ang Santo Papa, hari sa langit, hari sa yuta, hari sa imperno, bugos na. Iyar na ni Constantino ang gasulti kinsa to'y gasulti? Si Pope Nicholas I. Mora po'y gasulti nga iyahara daw na ni Constantino nga opinion. No, di daw na mao ang tinuod. Di ba? So, ang tinuod nga Kristo mga higala nga dili pwedeng pulihan, nagpahibalo nga siyang kamatuoran, siyang dalan, siyang kinabuhi. So let's all go to Him. Mga tutakang Kristo kay siya ang matuod o gawas kaniya wala na ilain. O kining nga Kristo nga matuod,
sumala pa sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 16, ang batasan ani ni Kristo kada Sabado naa sa simbahan or sinagoga. Matud pa, Lucas 4:16, og siya referring to Jesus Christ, nahiabot sa Nazaret, diin dito siya nagtubo og sumala sa iyang nabatasan, so batasan gyud ni. Siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapawlay og siya mitindog aron sa pagbasa. So di siya speaker. Sa batasan na sa nabatasan, si Kristo kada Sabado naagyod sa simbahan, siya speaker. So, mga higalag kaigsonan, learn more about Jesus Christ. Inyong masabtan nga si Kristo di ay nagrespeto, sumala siyang batasan sa adlaw igpapahulay. So, kung gusto mong makita ninyo si Kristo sa simbahan, adto mo og simbahan sa Seventh-day Adventist Church matag adlaw igpapahulay. Dito ninyo mahibalag si Jesus Christ. Kay sumala sa batasan ni Kristo, kada Sabado, naa siya sa sinagoga. Naa siya sa balayng alampuanan. Okay? So mga pinangga kong kaigsonan, salamat kay kaniyong tanan siyang pagpaminaw. Salamat po kayo sa tanan nato mga sponsors, mga donors, mga supporters, mga prayer partners. God bless you and more power to you. Ang Ginoo magapanalangin kanunay, ang Dios magauban kanunay. Okay? So, salamat sa Meridas Medical Center Incorporated in sa Ginuyuran Street, Valencia City. Sa Bijolis Balls and Nuts din sa Dalan Imported, Sindakbayan sa Valencia. Sa Highway Bagong Taas sa Custodio Convenience Store, thank you very much. O imunusab sa 40 and GM, thank you kayo. Das atbang sa Metrobank sa sentro yun sa Valencia City. O imunusab sa ato mga kapamilyag kaigsoon din sa Tagum, salamat kayo. Labi na gyud din sa Marlins Computers and Services sa Pantukan o din sa ato mga kapamilya sa Santiago Dulos Academy din sa Matiao, Pantukan, Davao de Oro. O sa tanan na to mga kapamilya kaigsoon ng Kigalaan. Naiisingit dire asa daw makapalit og Tyresol og Renal Boost dire sa Lupon, naa sa Advent Pharmacy nasa Lupon, no? Makapalit mo dag Tyresol og Renal Boost. Nya diri sa Banibane, ako nila po ipakapin o paibalaw ninyo na ninyo mapalit ang Tyresol og Renal Boost sa Farm Care Pharmacy. Okay? Sa Tagum po nasa Premier Drug Pharmacy nas Palengke o napod sa kay Jenny Tulio sa Mariaan diri sa Karaang City Hall. Okay? So thank you so much. God bless you gyud mga higalag kaigsuonan. Salamat kay kaninyo sa walay undan ninyong pagpaluyo sa itong programa. Sa Plus Ultra Plant Vitamin users, thank you very much kaniyong tanan. Salamat kayo sa mga farmers. O salamat po sa tanan nagagamit sa Tyresol o Renal Boost. Salamat jud kayo. No? Malipay po ko nga doon na di ay mga kaigsuonan, kaigalaan, mga listeners na to nga nagagamit permi sa Tyresol o Renal Boost. Okay, mga pinanggan ako mga kaigsuonan, wala naman tayo panahon sa karong sila tapos. Ang ipibalo nyo karong Sabado, see you in Duhali 70 Adventist Church, Davao del Norte, Duhali, Davao del Norte. Okay, so God bless you and more power to you. Usbor ko managi oras ang alam na lamang kanimo nga akong kapamilya o kang Jesus Christ nga mayatong great provider. Ako sabi inyong kapamilya ni mong ulipon sa pagwali sa mga balita. Pastor Israel Villaver I magiyon kanimo samtang ang tao muhilak. Makiglalis ug makiglantugi kana nagpasabot nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo.
Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Pilia ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Doon na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o uban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon ni ang tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Gusto pa niya, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vigilis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.